Magandang araw, mga mag-aaral. Sa ating unang aralin sa economics, pag-uusapan natin ang kahulugan ng economics. Bakit ba ito mahalaga? Ano ang kinalaman nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa pagtatapos ng araling ito, mas maiintindihan ninyo kung bakit mahalagang pag-aralan ng economics, hindi lamang bilang bahagi ng inyong kurikulum, kundi bilang mahalagang kaalaman para sa buhay. Bago tayo magsimula, narito ang mga layunin ng ating aralin. Inaasahan na matapos nito, kayo ay, una, maipapaliwanag na ninyo ang kahulugan ng economics. Pangalawa, mauunawaan ninyo kung ano ang layunin ng pag-aaral ng economics. Pangatlo, makikita ninyo ang kahalagahan nito sa tunay na buhay. At panghuli, makakagawa kayo ng mga halimbawa ng suliraning pang-ekonomiya at masusuri ang inyong sariling desisyon sa araw-araw bilang bahagi ng ekonomiya. Ang salitang economics ay hango sa salitang Griego na oikonomia, na ang ibig sabihin ay pamamahala ng tahanan. Pinaghalong oikos na nangangahulugang bahay at nomos na nangangahulugang pamamahala. Sa mas malawak na kahulugan, ang economics ay ang pag-aaral kung paano pinamamahalaan ng isang lipunan ang mga limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Kaya sinasabi natin na ito ay agham panlipunan dahil nakatuon ito sa pag-ugali ng tao at mga desisyon ng lipunan. Napakahalaga ng economics dahil tinutulungan tayo nitong unawain ang problema ng kakapusan. Tandaan na ang mga likas na yaman, pera, oras, at kahit ang ating lakas ay may hangganan. Pero ang ating mga pangangailangan at kagustuhan ay halos walang katapusan. Sa pamamagitan ng economics, natututo tayong pumili ng mas mabuting alternatibo, magplano, at magdesisyon kung saan ilalaan ang ating limitadong yaman. Makikita rin natin kung paanong ang mga desisyong ito ay may epekto sa pamilya, pamayanan at buong bansa. May ilang mahahalagang konsepto sa economics na dapat nating tandaan. Una, ang kakapusan, ito ang permanente o palagian na limitasyon ng pinagkukunang yaman. Pangalawa, ang kakulangan, ito ay pansamantalang pagkukulang ng produkto, tulad ng kapag nauubos ang bigas sa grocery dahil sa panic buying. Pangatlo, pangangailangan at kagustuhan, mahalagang matutunan nating unahin ang kailangan kaysa sa gusto. Pang-apat, pagpili at pagpapasya, dahil sa kakapusan, kailangan nating pumili. At panghuli, ang opportunity cost, o ang halaga ng bagay na isinakripisyo natin sa bawat desisyon. Narito ang isang halimbawa, si Ana ay mais-100, gusto niyang bumili ng merienda o load. Pinili niya ang merienda. Ang opportunity cost niya ay ang load na hindi niya nakuha. Ngayon, narito ang ilang gawain para mas maunawaan ninyo ang mga konseptong natutunan natin. Sa gawain 1, tukuyin kung ang mga bagay ay pangangailangan o kagustuhan. Sa gawain 2, magbahagi kayo ng desisyong pang-ekonomiya sa sarili ninyong karanasan. At sa gawain 3, magdala kayo ng balita sa ekonomiya. Halimbawa, pagtaas ng presyo ng bigas, anong epekto nito sa mamamayan? Ang layunin ay para makita ninyo kung paanong ang economics ay bahagi ng totoong buhay. Sa kabuuan, ating natutunan na ang economics ay agham panlipunan na tumutulong sa atin upang maintindihan ang kakapusan at makapamili ng tama. Araw-araw tayong humaharap sa mga desisyong kailangang timbangin, tulad ng sa paggastos at paggamit ng ating oras. Ang mga konseptong tulad ng opportunity cost at pagpapasya ay hindi lang pang-aklat, ito ay bahagi ng ating tunay na pamumuhay. Kaya't sa pag-unawa natin sa economics, natututo rin tayong maging mas matalino at responsable bilang mamamayan.